Hindi dalawang linya. Talagang hindi dalawang linya. Uy, ganda. Tara, inom tayo. Sino ka ba? Mr. Lu, ako. Lumabas ka. Salamat. Ginoo. Nako, dalawa. Brad, ang daming tao sa tindahan ngayon. Nagtatago sa banyo at nagpapahinga. Buksan mo na! Ma, sumasakit ang tiyan ko. Kailangan kong magpahinga. Nagpapanggap ka pa ring walang alam? Makinig ka. Malaking order ang meron tayo ngayon. Kailangan mong ihatid ito kung magkamali ka. Pagsisisihan mo, galaw. Siya? Gagawin ko. Ginoo. Pera ngayon. Sa tigot ng tayuan bawat isa, ibibigay ko sa mga magulang ko. Sa natitirang pera, pwede ba akong magpa-opera sa ospital? Pero ang operasyon ay kailangan ng pahintulot ng magulang. Kung malaman nila na buntis ako, siguradong papatayin nila ako. Bastos kang bata ka. Nagpapakatanga ka pa ba sa akin? Makinig ka. Malaking order ang nakuha ng tindahan ngayon. Iniligtas niya ako noong gabing iyon. Pero ang batang ito, dapat siyang managot din. Ginoo. Maraming salamat po sa araw na ito. Sa totoo lang, may kailangan ako na tulong mula sa inyo. Sumakay ka, mag-uusap tayo. Ilang taon ka na? 19. Adult ka na. Tungkol sa gabing iyon, Ginoo. Buntis ako. sabihin mo ang presyo mo. Ayaw ko ng pera. Kailangan ko lang pumirma ka para sa akin. Pumirma ng ano? Para sa aborsyon, kailangan ng pahintulot ng pamilya. Hindi ko pwedeng malaman ng pamilya ko ang tungkol dito. Pangako ko, kapag pumirma ka, mawawala ako sa buhay mo magpakailanman. Hindi na kita aabalahin pa. Abortion? Oo, Gusto mong tanggalin ang pagbubuntis? hindi ko talaga kaya. Alagaan ang isang bata. Kaysa dalhin ito sa mundong ito para maghirap kasama ako. Baka Sigurado ka bang buntis ka? Nagpa-test ka na ba sa ospital? gumamit ako ng pregnancy test. 2 beses kong tinest at nagpakita ng 2 linya. Teka, ang tricycle ko. Nandoon pa ang tricycle ko. Hoy, Gino, saan mo ako dadalhin? Ospital? Ano ang resulta? Ginoong Lu, binabati kita, magiging ama ka na. Ano ang problema? Tara na. Itago muna natin ito sa ating dalawa. Kahit sa pamilya Lu. Naintindihan ko. Ginoo, hindi ba dito natin gagawin ang pamamaraan? Gusto mo talagang ipalaglag ang batang ito? Hindi ko kinamumuhian ang ating sanggol. Gusto ko lang hindi ko kayang palakihin ito. Panatilihin mo siya kung gusto mo. Ang bata ay akin, ako ang mananagot. Pananatilihin mo ba ang ating sanggol?
Ito ang aking karagdagang card. Walang limitasyon sa paggastos. Gamitin mo ito ayon sa iyong pangangailangan. Hindi ko ito matatanggap. Sobrang mapagbigay nito. Nagpapasalamat ako sa iyong kabutihan. Tungkol sa bagay na ito, pag-iisipan ko ito ng mabuti. Kunin mo ito. Hindi ito mahal. Pagpapala lang para sa iyong kaligtasan. Iabot mo ang pera. Ayon, ganyan dapat. Kung malaman ko na ikaw ay nagtatago ng bagay sa akin, Nanay, ako ang anak mo, hindi magnanakaw. tama na ang usapan. May kalahating truck pa. Ihakot mo yan. Nanay, pagod na ako. Kailangan ko ng tubig at pahinga. Walang pahinga para sa iyo. Nanay, tigilan mo na. Ikaw na walang utang na loob. Tuwing hihilingan kita na magtrabaho, tumatanggi ka. Masyado ba akong mabait? Ito ay para sa pagiging tamad. Nanay, nasaan ang konsensya mo? Ako ang gumagawa lahat ng gawaing bahay. Anak mo ako, hindi hayop. Kahit hayop ay may pahinga. Bakit ang kapatid ko ay nakapag-aral habang ako ay huminto para maging alipin mo? Ha? Walang kwentang babae. Ikinukumpara mo sa kapatid mo, siya ang magpapatuloy ng angkan. Aalalay sa akin sa pagtanda. Kaya mo ba yan? Pabigat, nakakadiri. Bakit hindi magtagumpay ang mga babae? Ang tapang mong sumagot, ma'am. Bubugbugin kita hanggang mamatay. Tigilan mo na ang pambubugbog sa kanya! Roro, tigilan mo na ito. Humingi ka ng tawad sa nanay mo. Tatay! Tama ang nanay mo, ang anak na babae na may asawa. Parang tubig na natapon. Sige! Kung ganun, hanapin mo ang iyong pinakamamahal na anak na lalaki. Suko na ako. Ang suwail, walang kwentang babae. Gusto mo ba akong mabaliw? Ngayon ay papatayin kita sa bugbog. Roro, ikaw, umalis ka. Hindi ka anak ko. Ikaw na pabigat. Ayaw na anak na babae. Kawawa. Sino ka ba? Ha? Kino, ayos ka lang ba? Sir, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Ikaw, nangako kang protektahan ng baby, hindi ba? Eh bakit ka tumakbo sa kalsada? Pasensya na. Hayaan mo akong ihatid ka pa uwi. Binugbog ka nila ng ganito. May ginawa ka bang malaking krimen? Subukan mong tiisin. Kailangan mo ba ako? Huwag ka nang mag-abala. Ako. Ayos lang talaga ako. Gutom ka? Magluluto ako ng pagkain. Hindi na kailangan, hindi ako gutom. Subukan mo ang luto ko. Matamis na lugaw. Ang sarap, sir. Hindi ko akalain na mayroon kang napakahusay na kasanayan sa pagluluto. Talaga? Well, ito ang unang pagkakataon ko sa pagluluto. Tigilan mo na yan kainin. Gumamit ako ng asin imbes na asukal. Ayos lang. Gusto ko.
Ang ibig kong sabihin ay gusto ko itong lugaw. Salamat sir, napakabait mo sa akin. Balik tayo sa usapan. Binugbog ka nila dahil sa bata? Hindi, wag kang magkamali ng intindi. Ang mga magulang ko ay pinahinto ako sa pag-aaral para magtrabaho at kumita ng pera sa bahay para sa pag-aaral ng kapatid ko, bahay at kasal. Sa kanilang mga mata, mas masahol pa ako sa hayop. Huwag mong pilitin ang pagngiti kung ayaw mo. Okay lang, nandito ako para sa'yo. Wala kang ginawang mali, sila ang may kasalanan. Ang ibang tao ay hindi karapat-dapat maging magulang. Hindi ka nila pinahahalagahan, pero ako oo. Huwag kang magkamali ng intindi. Ang ibig kong sabihin ay, dahil dinadala mo ang aking anak, ito ang aking responsibilidad. Paano kung dito ka na manatili? Huwag kang magkamali ng akala. Hindi ako ganung uri ng lalaki. Wala akong gagawing hindi nararapat. Sir, salamat. Ang pagtanggap sa akin ay higit pa sa sapat. Maaari mo akong pagkatiwalaan. Kapag ipinanganak na ang baby, aalis ako ng mag-isa. Hindi ako magdudulot sa iyo ng anumang problema. Bahala ka. May trabaho akong gagawin. Pupunta na ako sa taas. Sir, iwan mo na yan. Ako na ang bahala. Hindi na kailangan. Nag-iisip lang ba ako o galit ba siya? Baka nasa isip ko lang. Tatay? Roro, tigilan mo na ang pagloloko. Hindi nagtatagal ang galit ng mag-ina. Umuwi ka na ngayon, humingi ka ng tawad ng maayos sa iyong ina. Ang kapal ng mukha mo, suwail ka, gusto mong mamatay sa labas, ganon, naglayas ka, sino ang gusto mong takutin? Linawin ko lang, patay ka na sa akin. Wala ka bang masabi? Bingi ka ba kapag nagsasalita ako? Huwag ka nang umuwi, kahit mamatay ka, walang maglilibing sa bangkay mo. Tatay, okay naman ako. Maghanap ako ng trabaho. Kaya matagal akong hindi uuwi. Naghahanap ng trabaho? Sa edukasyon mong walang kwenta? Ito ba ang tawag mo sa paghahanap ng trabaho? Huwag kang maglakas loob na ipahiya kami sa labas sa mga kahina-hinalang kalakaran mo. Nanay, sa iyong paningin kaya ko lang ba ng kahiyahiyang trabaho? Hindi mo ba gusto na ako patay sa lansangan? Sige, ituring mo na akong patay. Ikaw, walang utang na loob na babae. Ginoo, tapos ka na ba sa trabaho? Oo, malamig dito. Matulog ka sa kwarto. Hayaan mo akong maglakad mag-isa. Huwag kang gumalaw. Matulog. Huwag kang matakot. Hindi ako aalis. Ginoo, ang bait mo naman. Pupunta ako sa opisina. Tungkol sa sirang phone mo, itinapon ko na ito para sa'yo. Balak ko sana. Tingnan kung maayos pa. Ay nako! Pinakabagong modelo. Magkano ba ito?
Hoy. Gusto mo ba? Gino, sobrang mahal nito. Hindi ko ito matatanggap. Ito ay kabayaran para sa'yo. Lahat ng data mula sa dati mong phone ay nailipat na. Itapon mo na lang kung ayaw mo. Hindi, itatago ko. Salamat po, Gino. Sa pamamagitan ng paraan, magpapadala ako ng tao para alagaan ka. Siguraduhin kumain ka ng maayos. Naiintindihan ko. Sobrang bait niya sa akin. Paano ko siya mababayaran? Diyos ko, nakauwi na ang binatang amo. Kumusta, Ginang Lu? Hindi po ako. Nagkakamali kayo. Dito lang ako pansamantala. Ang pangalan ko ay Guruoruo. Ruoro. Ang ganda ng pangalan. Hindi ako nagkakamali. Nitong mga nakaraang taon, ikaw ang unang babae na nakatapak sa villa na ito. Ikaw si Mrs. Lu. Hindi. Nag-iingat siya ng kirida dito. Mga nobela ng CEO romance, Diyos ko, sobrang sweet ng binatang amo natin. Hindi talaga ako. Miss Wang, hindi ba kayo sobrang nababad sa mga nobela ng CEO? Mrs. Lu, handa na ang pagkain ninyo. Ruoro po. Ang bilis ko namang makalimot. Roro, tingnan mo kung bagay sa panlasa mo. Maghahanda na ako ng tanghalian. So may nobya na pala siya? At sikat na sikat pa. Napakagaling niya. Si Su Qingshui ay bagay sa kanya. Pero kung magpakasal sila, ano ang mangyayari sa sanggol? Hindi ito pwede. Kailangan kong linawin ang mga bagay-bagay. Bumalik ka na, Mr. Lu. Pupunta ako magsuot ng sapatos. Simula ngayon, huwag kang maglakad na nakapaa sa sahig. Madaling magkasakit ang mga babae. Lalo na kung buntis ka. Mr. Lu, may itatanong ako sa'yo. Ano iyon? Pangalagaan mo ba ang ating anak ng mabuti? Anong ama ang hindi magmamahal sa sariling anak? Kung pakasalan mo si Miss Su at magkakaroon ng mga anak na sarili mo, maaari ba akong magpalaki ng aking anak ng mag-isa? Miss Su? Ang ibig kong sabihin, Su Qingshui, hindi ba kayo dalawa? Su Qingshui, tigilan mo na ang pagbabasa ng mga chismis online. Wala sa pagitan natin. Talaga? Wala. Lahat iyan ay chismis sa showbiz. Kalokohan lang ng tabloid. Bukod dyan, sasabihin ko ito ng malinaw. Hindi ako magpapakasal kanino man. Tigilan mo na ang sobrang pag-iisip. Ginang handa na ang hapunan. Miss Wang, talagang hindi ako... Tara na. Kain. Bakit hindi siya magpaliwanag? Ang ugali niya ay sobrang nakakalito. Kumain pa. Masyado kang payat. Halos hindi ko kilala si Miss Su Qingshui. Tigilan mo na ang pagkalat ng kasinungalingan. Diyos ko, publiko na tinatanggihan ni Lucie ang chismis. Pero bagay na bagay sila, baka bakla siya. Ano ang problema? Anong problema? Bahala na, kain na tayo. Oo. Mr. Lu, akala mo ba nag-aalaga ka ng baboy? Masyado kang payat, hindi pa halata. Tiyak si Qingshui ang tumanggi sa bastos na advances ni Lucie, kaya siya ang pinupunterya. Sino ba siya? May pera lang siya na marumi. Hindi niya gusto. Sobra na sila.
Hindi siya gagawa ng advances kahit kanino. Hindi totoo yan? Hindi ganun si Lucie? Bakit mo ipinagtatanggol si Lucy? Hindi ka ba mga agaw? Mga agaw. Mr. Lu, pulong ng kumpanya alas 9 ng umaga, isa pa ng alas 3 ng hapon. Lucy. Nako. Anong nangyari? Mga fans ni Su Qingshui inakusahan kang gumagamit ng kapangyarihan para sa sexual na paglapit. Opinyon ng publiko ay lubos na pabor sa kanila. Mr. Lu, dapat ba nating alisin ang trending topic? Mga baseless na chismis. Huwag pansinin. Ikaw, ang kalmado mo. Parang monghe na walang asawa, nakakaawa ang loyal fan mo na binabash online. Ngayon trending na. Loyal fan? Anong fan? May nagngangalang Fusheng Romeng, pinuri ang kabaitan mo itsura at pagkatao kayamanan at alindog. Fusheng Ruomeng. Ruo. Shenyan. Itala ang lahat ng mga umatake kay Fusheng Ruomeng. Itala ang bawat komento. Demanda sila ng libel. Ano? Didemanda mo sila? May problema? May daan-daan. Kung idemanda mo, magkakaroon siya ng daan-daang galit. Sila'y walang tigil na aatake sa kanya. Pumili ng mga pangunahing kaso. Demandahan sila hanggang mabaon. Shenyan. Gawin mo ang sinabi ko. Maglabas ng cease and desist. Maghain ng demanda ngayon. O, Baliw. Pareho kayong baliw. Ang babae ko, poprotektahan ko. Anong babae? Sa totoo lang. Tawagin mo siyang Mrs. Lu. oy Mr. Lu, saan ka pupunta diyang schedule mo? Mrs. Lu? Hindi ka panipaniwala. Si Lucie walang asawa habang buhay may babae? Parang dapat ko pang pagbutihin. Anong nangyayari? Sino si Fusheng Romeng? Saan siya nanggaling? Ano ang nangyayari dito? Sino si Fusheng Romeng? Saan siya nanggaling? Hindi rin namin alam, ang press release ay handa na. Kailangan lang namin ng hype bago ilabas ang mga larawang iyon. Ikaw at si Lucie ay may uugnay. Ang iyong katayuan sa industriya ay tataas ng husto. Pero ngayon, ang Fusheng Romeng na ito ay lumitaw. Imbestigahan mo siya ngayon. Gusto kong malaman kung sino talaga siya. Paano siya nangahas na nakawin ng aking spotlight ngayon? Babayaran niya ito. Kumusta, Xiao Xiao? Ruo, nasaan ka? Nakita mo ba ang balita? Sino ang iyong inaway? Ikaw ay trending. Magtago ka. Ang mga anti-fans ay nasa restaurant ng pamilya mo. Ano? Inaapi nila ang aking pamilya? Ito na ang lugar. Wasakin ito. Ano ba? Ano ang ginagawa ninyo? Anong nangyayari? Sisiin mo ang anak mo sa gulo na ito. Tingnan ninyo ito. Tingnan ninyo. Ang pamilyang ito ay nagpalaki ng mga agaw ng asawa. Nang-akit siya ng mga lalaki. Ang anak mo ay mistress. Hindi ka ba nahihiya? Nagsisinungaling kayo, si Ruo ay isang mabait na babae. Hindi siya gagawin ang mga bagay na iyon. Mabait, kalokohan, wala siyang hiya. Sinubukan pa niyang akitin ang lalaki ng aking Diyosa. Nakakadiri. Kung ano ang anak, ano ang magulang. Totoo ba ito? Talagang totoo. Ang batang iyon ay walang hiya. Tigilan ang pagpapanggap. Alam mo kung ano siya. Huwag magpanggap na ignorante. Boboykotin namin ang restaurant na ito magpakailanman. Ang anak mo ay mga agaw ng asawa. Wala nang negosyo. Wala na. Wala na. Patay na siya sa amin. Dahil ginawa niya ang ganoong bagay, puputulin ko ang ugnayan sa kanya ng tuluyan. Hindi na siya anak ko. Ano bang sinasabi mo? Pinalaki natin siya ng ilang taon pero siya ay nagdadala lang ng kahihiyan. Ano pa bang kaya niyang ibigay sa atin? Ang isang anak na tulad niya ay walang kwenta. Nanay, Ruo. Ginoong Lu, kailangan ko nang umalis. Uuwi mo na ako sa bahay. Naku. Sagutin mo ang telepono mo, Ruo. Tingnan mo, siya ba yan?
Ruo. Ikaw si Fusheng Ruomeng, tama ba? Bakit mo pinupuntirya si Suching Shui? Ikaw ba ay anti-fan niya? Bakit mo siya ginugulo? Maninira ng tahanan, walang hiya. Hindi ako maninira ng tahanan. Tingnan mo, ano yan sa pulso niya? South Sea Buddhist beads. Isa lang sa buong mundo. Halaga 100 milyon. Ito ay kay Lucie. Tatanggi ka pa ba? Hindi! Saan galing to? Ninakaw na gamit? Hindi, ito ay... Hindi ko siya maaaring isangkot dito. Ikaw at si Lucie, ano ang relasyon ninyo? Wala kang pakialam, sabi ko hindi ako maninira ng tahanan. Hindi mo ba alam ang paninirang puri ay labag sa batas? Ang mga fans ay kumikilos, ang mga idolo ang nagbabayad. Hindi ka ba natatakot na sirain si Suching Shui? Nakababaliw ito. Ano nangyayari? Huwag kayong maniwala sa kanyang acting. Tandaan kung bakit tayo pumunta dito. Focus tayo. Tama, nandito tayo para ipagtanggol si Qing Shui. Napakadrama niya. Gulpiin siya. Parusahan ng kabit, saktan siya. Tamaan. Tirahin na to, maninira ng tahanan. Hindi ko ginawa. Inaagaw ang lalaki ng aming Diyosa. Ibinigay sa akin ni Mr. Lu. Sasaktan kita. Hindi. Deserve niya to. Nag-aartista na naman. Ang aking anak. Ang aking anak. Tatay. Nanay, tulungan mo ako. Huwag kang umalis. Babaeng walang hiya, siya ang may gusto niyan. Lucie, bakit siya nandito? Eksakto! Tingnan, papalapit si Mr. Luroro. Mr. Lu, dumating ka na sa wakas. Ang babaeng ito ninakaw ang beads mo na tinuruan ko na siya ng leksyon. Sinong mga has na hawakan siya? Sino ang maglalakas loob na humawak sa kanya? Paumanhin, Gino. Nabigo akong protektahan ng mga kwintas. Ayos lang. Ako ang may kasalanan sa'yo. Dadalhin kita sa ospital. Siyan yan. Ginong Lu, Lahat ng naririto ngayon, kung may mangyari kay Ruruo, bawat isa sa inyo, ay haharap sa mga kahihinatnan. naintindihan. Ano ang ginagawa ninyo? Gusto naming umuwi. Bakit ninyo kami pinipigilan? Ang mga kwintas ni Jilu, sino ang sumira sa mga ito? Siya yan. Siya ang gumawa. Kami ang may kasalanan, Jilu. Jilu, kung mawala ang ating sanggol, ibig sabihin ba? Ruoro, magtiwala ka sa akin, magiging maayos ang lahat. Jilu, mangyaring maghintay dito. Siye, Gururo, nangako kang protektahan ang ating anak. Ngunit tingnan mo ang nangyari sa atin. Ano ang ginawa mo? pasensya na. Hayaan mong linawin ko simula ngayon, tigil na tayo. Lu, Lumabas ka. go Lu! Ang lahat ba ng kabutihan mo? Dahil lang sa sanggol? Ruo, anong problema? Bangungot? Akala ko iniwan mo ako. Hinding-hindi. Nasaan ang sanggol? Ayos ba ang sanggol? Okay lang, sabi ng doktor nakarating kami sa tamang oras. Pero kailangan mong maging mas maingat. Kanina, ano ang napanaginipan mo? Mr. Lu, nakakagambala ba ako sa'yo? Huwag kang mag-alala. Tungkol sa mga bagay na iyon, ako na ang bahala. May update ba o
Sinubukan ni Su Qingxue na sumabit sa iyong kasikatan, pero si Miss Gu ay pumigil sa kanyang plano. Gumanti siya sa pamamagitan ng pagrally ng kanyang fans. Intindido. Abiso sa buong industriya. I-blacklist si Su Qingxue. Sige, Xiao, Xiao, bakit ka nandito? Pinapunta ako ni Mr. Lu. Kamusta ang pakiramdam mo? May natitira pang hindi komportable. Wala, mas mabuti na ako. Ano ang tunay na relasyon mo kay Lucie? At ang bata? Sinamantala ka ba niya? Pagbabayarin ko siya. Hindi ganyan. Si Mr. Lu at ako ay hindi kung ano ang iniisip mo. Sa totoo lang, Ano, ibig mong sabihin natulog ka kasama si Mr. Lu at ngayon ikaw ay buntis sa kanyang anak? Ano ba ito? Dapat pinakita mo akong pangit. Pasensya na, Miss Su. Ano ang particular na hindi mo nagustuhan? Lumabas ka. Qingxue, masamang balita. Trending ka online. Hindi ko akalain na si Su Qingxue ay ganito. Hindi ba siya nagsabi na lalaban sa power plays at tatanggihan ang casting couch? Ang kanyang persona ay puro peke. Ang babaeng iyon ay puro kasinungalingan. Umaasta siyang diva sa set. Isang kahihiyan na tulad niya dapat nang i-blacklist. Kalokohan! Puro kasinungalingan ito. Maglabas agad ng pahayag. Ang reputasyon ko ay hindi dapat masira. Ginawa namin. Pero walang nagbago. Nag-imbestiga ang kumpanya pero ang mastermind walang naiwan na bakas. Pinaghihinalaan namin na si Mr. Lu ang nasa likod nito. Imposible! Bakit niya ako tina-target? Kumalma ka. Ang priority ngayon ay para mabawasan ang pinsala sa iyong imahe. Gawin ang anumang kailangan. Qingxue, saan ka pupunta? Para gumawa ng distractions. At ilipat ang atensyon ng publiko. Lumipas ang buong araw na walang customer. Siguro ang aming malas. Kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo mapupunta sa ganitong gulo. Tama na ang reklamo. Sana mamatay siya sa labas. At iwasan tayo sa problema. Miss, ano ang gusto mo? Meron tayong lahat dito. Ikaw ay malamang na mga magulang ni Gururu. Sino ka? Ang anak mong babae ay sumalungat sa akin. Sumuway siya sa akin. Bilang mga magulang niya, kayong magbabayad. Maliban kung ano? Maglabas ng pahayag na itakwil siya at ilista ang kanyang mga krimen. Ilahad ang bawat masamang gawa na ginawa niya. Ipubliko ito! Pero si Roro ay masunurin. Wala siyang ginawang masama. Kaya gumawa kayo, sisiraan ko si Roro. Ganap! Kung hindi ang pagsasara ng inyong tindahan ay simula pa lamang. Simula pa lamang ito? Huwag kayong matakot. Pangako sa amin kung itakwil namin siya. Titigil ka sa pang-aapi sa amin? Siyempre. Pero kumilos kayo ng mabilis. Mr. Lu. Na-intercept ko ito mula sa pamilya Gu. Naglabas sila ng pahayag ng pagtatakwil at isang dokumentong paninira. Patuloy na bantayan ang mga Gu. Hindi ko papayagan ang sino man nasaktan si Roro. Naintindihan. Anong problema? Mukhang medyo malungkot ka. Hindi ba ang mga issue online na ayos na? May iba pa bang bagay gusto mong ibahagi? Xiao, Xiao. May nagustuhan na ako. Sa tingin mo dapat ko siyang ligawan? Huwag mong sabihin. Si Mr. Lu? Si Lucie nga. Kahit hindi pa kami maraming oras na magkasama. Pero ako,
Talaga, hindi ako sigurado kung hindi ko kayang pakawalan si Lucie o ang sanggol. Ang alam ko lang ay ayoko nang umalis. Ayaw ko siyang mawala. Talagang umibig ka. Ano ang plano mo? Sabihin mo sa akin anong tipo ang gusto niya. Tulad ko, kaya ko bang makuha ang puso niya? Ang tipo mo, malamang ayaw niya. Ang mga CEO sa nobela mas gusto ang mga sosyal. Ang mga inosenteng babae tulad mo ay outdated na. Ano ang dapat kong gawin? Makakatulong ako. Pero sumunod ka sa akin. Kaya mo ba iyon? Oo, Ni Guro ang balita ng pagtatakwil ng pamilya naging headline? Hindi lang hindi. Pero lahat ng platform ngayon ayaw nang makipagtulungan sa amin. Su Qingxue, nasaktan mo si Lucie. Ang karera mo tapos na. Imposible. Kaano pa bang kaguluhan ang gagawin mo? Pupuntahan ko si Mr. Lu, tutulungan niya ako. Baliw ka ba? Bakit kanya tutulungan? Magpapalipas ako ng isang gabi kasama siya. Verlucian yan. Ang kaso ng cyberbullying laban kay Ruoruo may progress ba? Mr. Lu, Malapit ko nang i-update ka tungkol dito. Maayos ang progreso. Yang Master G ay tumulong ng malaki. Walang problema, maliit na pabor lang. Hindi ko hahayaan ang sino man na nambuli sa aking hipag. kumusta? Assistant Shen, gustong makita ni Miss Su si Mr. Lu. Mangyaring ipaalam sa kanya. Sige, ihahatid ko ang mensahe. Mr. Lu, nasa ibaba si Miss Su nagpupumilit na makita ka. Ano ang gagawin natin? Hayaan siyang umakyat. Kayo lahat ay maghintay sa ibaba. Naunawaan. Mr. Lu, Huwag mo akong hawakan. Nakakadiri. Mr. Lu, alam kong nagkamali ako. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, mari kong ialok sa'yo lahat ng mayroon ako. Lucy, Magsalita ka. Ano yon? Walang urgent, gusto lang makilala ang aking hipag. Kahit si Shen Yan ay nakilala na siya, kaya dapat ako rin. Bukod pa rito, nagsumikap ako para idemanda ang lahat ng mga online trolls para sa iyo. Karapat dapat ako ng kaunting kredito, di ba? Hayaan mo lang akong makilala siya, Mr. Lu. Kuya Lu. Lolo Lu, pakiusap? Sige, maaari mo siyang makita. Huwag mo siyang takutin. Relax, hindi ko gagawin. Xiao, kapaki-pakinabang ba ito? Ruoru, huwag mag-alala. Ipinapangako ko napakaganda mo na si Lucie, hindi mapigilan. Gawin mo na lang. Makipagsapalaran tayo. Anong problema? Aba, binibini. Ay, pare. Akala ko, lagi wala kang alam, hindi ko inakala. Ang likot niyong dalawa. Tahimik pero malalim, ha? Presidente Lu, Wala kaming nakita. Oo, wala. Wala talagang nakita, wala dito. Lumabas kayo. Wax. Lahat kayo layas. Ruoruo, buksan mo ang pinto. Wala na sila ngayon. tumawa ka lang. Sige, tumawa ka. Ang biro na ito ay tatagal ng 2 taon. Hindi biro. Lumayo ka sa akin.
Muntik ko nang gusto mawala na lang bigla, nakakahiya yon. Tingnan mo, hihingi ako ng tawad, pasensya na. Dapat ay binalaan kita noon pa. Sige, Ako, ngayon ikaw. gusto kita. Seryoso ako. Wala akong ibig sabihin dyan. Alam ko ang mga bagay na ito hindi mapipilit kung hindi mo ako gusto. Susundin ko ang kasunduan natin, magkakaroon ng sanggol at tahimik na aalis. Tanda. Simula ngayon, mananatili tayong magkasama habang buhay. Tanda. So ipapangako mo sa akin? Totoo ba ito? Paano naging napaka-perpekto pero parang panaginip? Nangungulit ang balat ko. Matanda, bakit hindi ka pa bumangon? Dahil nandito ka, gusto ko lang matulog ng mas matagal. Kumain tayo. Sa labas ngayon. Kaya, magde-date ba tayo ngayon? Pwedeng kumain ng crawfish? Hindi. Pero, pwedeng kumain tayo ng hot pot. Talaga? Ang galing, kakain ako ng parang baliw. Matanda, walang crawfish dito pero may puso. Ito ay mas elegante kaysa sa anumang crawfish restaurant. Pagdating ng kaldero, pwede kang magdagdag ng kahit anong gusto mo. Kilala mo siya? Ex mo. Bakit ka kinakabahan? Ate, anong ginagawa mo dito? Ang kapal ng mukha mo maglaya sa bahay at makipag-date sa talunan na ito, nakakadiri. Umuwi ka na at humingi ng tawad kay mama at papa. Wala akong ginawang masama. Bakit ako hihingi ng tawad? Hindi ako babalik. Guro Ruo, naging matigas ang ulo mo. Tuturuan kita ng leksyon. Lumayas ka. At sino ka ba? Maling akala. Lahat ay maling akala. Matanda, pasensya na. Bakit ka humihingi ng tawad sa akin? Ang kapatid ko malamang naasar ka sa kanya. Hindi ako galit. Ayoko lang kung paano. Siya nagsalita sa iyo. Palagi na siyang ganyan. Sa bahay. Tama man ako o mali, laging ako ang sinisisi. Ang mga magulang ko ay hindi pumanig sa akin. Pasensya na. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, wala nang mga api sa iyo. Bakit mo ako pinigil? Ang kapatid ko ay kinuha ng isang tagalabas na ganito. Tuturuan ko siya ng leksyon. Hindi mo ba alam kung sino siya? Kaya kanyang durugin sa isang daliri lang. Sino siya? Siya ang tagapagmana ng pamilya Lu, ang nangungunang elite sa kabisera, Lu Xie. Paano mo di malalaman? Sino? Sinasabi mo bang si Lucia yon? Tumigil ka sa pagtitig. Kung mag-iiwan ka ng masamang impresyon kay Young Master Lu, pagsisisihan mo kapag sumabog siya. Kung magpapakasal ang kapatid ko sa pamilya Lu, siguradong magiging maayos ang buhay nating lahat. Tigilan mo ang pangarap. Ang mga Lu ay mga elite na mataas ang antas. Ang mga ordinaryong babaeng katulad natin ay hindi kwalipikado na magpakasal sa kanilang pamilya. Kahit na suwertehin ng sobra ang kapatid mo, ang pinakamataas ay makukuha lang niya ang ilang pera mula sa kanya. Umalis ka sa daan. Ate! Tara na. Ate! Kasama mo ang lalaking iyon nitong mga nakaraang araw, di ba? Wala kang pakialam. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang batang master ng pamilya Lu, Lucie. Pero sabihin ko sa'yo, ang mga lalaking katulad niya ay hindi seryoso sa relasyon, niloloko ka lang niya. Dapat kumuha ka na ng maraming pera hanggat kaya. Matagal ko nang gusto ang isang bagong sasakyan. Pwede bang pahiram ng pera? Wala akong pera. Ate, kasama mo ngayon si Lucie. Paano kang walang pera? Gusto ko lang bumili ng sasakyan. Kung hindi mo ako bibigyan, sasabihin ko. Kay nanay at tatay, pipilitin ka nilang magbayad. Huwag! Kung malaman nila, hihingi sila ng malaking pera at aasarin siya para sa pera. Maghintay muna tayo.
Mas mabuti pang mabilis kang makakuha ng pera. Wala akong pasensya. Ruo. Anong problema? Wala, tara na. Ano ang problema? Ate, nakuha mo ba ang kotse na gusto ko at ang bag ni Jiao Jiao? Binili mo ba sila? Hindi. Guro Ruo, bakit hindi mo nakuha ang mga ito? Ngayong kasama ka ng mayamang lalaki, tulungan mo naman ang sarili mong kapatid. Ano? Kung hindi mo ako bibilhan ng kotse na iyon, sasabihin ko kina mom at dad ang tungkol sa sikreto mo. Alam mo kung ano ang mangyayari. Ano ang problema? Wala sa mood. Hindi naman. Kasi, noong isang araw nakita natin ang kapatid ko sa hotpot place. Hindi ba? Oo. Natatakot ako na dadalhin niya ang mga magulang namin para guluhin ka. Kaya naisip ko na ilipat muna ang aking rehistro ng pamilya. Ruo, sumama ka sa akin. Maupo ka. Si Fusheng Romeng ay nagdemanda sa mga nangaasar online, nanalo sa kaso at nakakuha ng kompensasyon. Humihingi ng tawad ang mga nangaasar. Dinemanda ang mga nangaasar. Wala akong dinemanda. Sir, ikaw ang humawak ng kaso para sa akin? Aktibo na ulit ang account ko? Pwede na akong makipag-usap sa mga tao ngayon? Marami pa. Teka, tingnan mo ito. Ang account na ito ay may 460,000 mula sa pag-aayos ng kaso. Pwedeng gamitin ito para bumili ng bahay? Talagang Sir, minarkahan na kita. simula ngayon, opisyal ka ng akin. Baka dapat ako sumama sa iyo. Hindi na kailangan. Mahigit 1 buwan na mula nang umalis ako ng bahay. Dapat ko silang makita. Manatili ka sa kotse, babalik ako agad. Ruo. Hindi ka pa kumakain? Halika, umupo ka at kumain. Sino gustong kumain? Hindi ako nagluto para sa kanya. Kumain na siya. Ano ang natira para sa iba? Hindi ka ba napakahusay? Umuwi ka sa loob lang ng 1 buwan. Hindi mo kaya doon, ha? Makinig kang mabuti. Ang bahay na ito ay hindi isang lugar na maaari mong iwanan at bumalik kung kailan mo gusto. Tama na. Tumigil ka sa pagsasalita. Nagdulot siya ng malaking sakuna kaya ang tindahan ng pamilya kailangang isara dahil sa kanya. Mali ba ang pagsermon sa kanya? Kunin. Mo ang isinulat ko. Ruo. Bilis. Lumuhod ka at mangako sa iyong nanay. Nasusundin mo siya sa lahat. Narinig mo ba ako? Ikaw! Dalawang pagpipilian? Ang asawa ng matandang kaibigan ng tatay mo kamatayan lang. Bibigyan niya tayo ng 100,000 yuan para tulungan tayo sa isang kondisyon, kailangan mong pakasalan siya. Pumayag na ako. Ngayon ikaw pakasalan mo siya ng tahimik at hindi na natin kailangan ang kontratang ito. Putulin ang ugnayan, ha? Sige. Putulin na natin ang ugnayan. Pipirmahan ko ito. Ang tapang mo, nagkaroon ka ng lakas ng loob, ha? Tingnan natin kung gaano katibay talaga ikaw.
Ano ang ginagawa mo? Ano ang problema? Pinalaki ko siya sa loob ng maraming taon. Ngayon, ang pamilya ay nasa gulo. Masyado bang malaki ang hilingin ang kanyang sakripisyo? Naglakas loob siyang tumanggi. Siya ay tumanggi ka sa handog. Ngayon, harapin mo ang mga kahihinatnan. Ngayon siya ay magpapakasal, gusto man niya o hindi. Manyo po. Manginanti. Tigil. Sino ka? Ito ang bahay ko. Pumapasok ka ng walang pahintulot. Ginoo, Ruoro, huwag kang matakot, nandito ako. Guroro. Wala ka bang hiya? Yakap-yakap mo ang isang estranghero sa publiko. Kung kumalat ang balita, ano na? Ikaw, Sa mundong ito, paano umiiral ang mga tulad mo? Tinatawag ninyo ang sarili ninyong mga magulang niya? Dalhin. Ang draft na kasunduan dito ngayon. ikaw. Ano ang ginagawa mo? Siguro Ro ay anak ko. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na magdesisyon para sa kanya? Narito ang 200,000 pirmahan nito. At si Roro ay wala ng koneksyon sa inyo kailanman. Bakit ka namin pagkakatiwalaan? Eksakto. Siyan yan. Sige. Pipirmahan namin. walang ipinanganak pero pinalaki ko siya bilang anak ko. Aalis na ako. Mag-ingat kayo. Anak ng tukwa. Mayaman na tayo. May mali. Saan galing ang lalaking iyon? Kaya niyang maglabas ng 200,000 ng ganon. Tiyak na hindi siya ordinaryo, imposible. Hindi ko pwedeng putulin ng ugnayan. Siguro Waro ay anak ko. Iniisip ba niya na sa 200,000 lang maloloko ang anak natin? Sa bangkay ko. Huli na, tingnan mo. Buti naman, yung babaeng siguro Ro. Kailan niya inilip ang pagpapatala ng bahay? Pinlano niya ito para putulin ang ugnayan sa atin? Ang matatamis ay nakakapagpabuti ng mood. Nanay, Mahal, bagalan mo. huwag tumakbo, baka mahulog ka. Kino, binili mo ako. Bayaran mo ako ng isang pamilya. Huwag mong sabihing bili. Ikaw ay walang katumbas. Eddie, pwede ba akong magkaroon ng pamilya? Sa hinaharap, magkakaroon ka ng higit sa isa. Tama. Ngayong gabi, pumunta tayo sa lumang bahay para kumain. Lumang bahay? Sigurado akong magugustuhan ka ng nanay ko. Huwag kang mag-alala. Ginoo. Ang nanay mo, Yung, puso niya. Kamusta? Anong ibig sabihin yan? Natatakot lang ako na baka matakot siya. Pero huwag kang mag-alala. Kahit ano pa sabihin ng nanay mo, titiisin ko. Susubukan kong huwag makipag-away sa nanay mo, magsimula ng gulo. Kalokohan. Anong klasing tao sa tingin mo ang nanay ko? Ganyan sa mga teleserye, hindi ba ganyan lagi ang paglalarawan? Sa palagay mo, pagdating ng panahon, ibabato ba ng nanay mo sa akin ang tseke? Sasabihin, kunin mo ang 5 million at iwan mo ang anak ko. Hindi gagawin ng nanay ko yan. Kung mangyari man iyon, pwede ba akong pumayag?
5 milyon iyon! Sapat na para sa akin at sa bata para mabuhay. 5 milyon? Hindi ka marunong magkalkula? Kumikita ako ng higit pa sa 1 milyon sa isang taon. Tito, ano kaya ang dapat ko dalhin para sa pamilya mo bilang regalo? Wala kang kailangang dalhin. Ang lahat ay inayos na, sumama ka na lang sa akin. Ay naku, bumalik na ang aking mahal. Miss na miss ka ni nanay. Pumayat ka. Anak! Bitawan mo, kumalma ka. Ang lambing at kaibig-ibig. Kaibig-ibig na parang maliit na kuneho. Ang galing ng panlasa ng anak ko. Pero di ba medyo bata siya? Gino, dapat maniwala ka sa akin. Sumusumpa akong hindi ako nagsabi ng kahit ano kay Ginang. Huwag mong sisihin si Yayawang. Kusang loob akong pumunta rito. Ang kapal ng mukha mo. Nagtatago ng isang magandang babae sa bahay. Nang hindi ako sinasabihan, ako ba ang nanay mo? Binibini, ano ang pangalan mo? Ilang taon ka na? Ginang ako siguro, Ruo. 19 na taong gulang ako. Gusto mo bang paluin? Paano mo natatarget ang isang napakabata na babae? At nabuntis mo pa? Ano? Buntis siya? Paano mo nalaman? Gino, hindi ako. Ang mga lihim ay hindi nananatiling nakatago magpakailanman. Nagpareserba ka ng pagsusuri sa pagbubuntis. Akala mo hindi ko mapapansin? Kung hindi, hanggang kailan mo ako lolokohin? Tama, Roro? Ginang ako. Oh, Roro, ang formal na ginang na iyan ay hindi ako komportable. Di ba pwedeng iba ang itawag mo sa akin? Kung gayon, dapat ba kitang tawaging tita? Roro, kung pagod ka, magpahinga ka sa itaas. Sige, Kasalanan ko ang lahat. Kapag buntis ka, madali kang antukin. Magpahinga ka sa kabilang kwarto, matulog ka sandali, malapit ng handa ang hapunan maya-maya, makinig ka sa akin. Sabihin mo sa akin, kung bakit mo ito itinago sa amin. Gusto kong maghintay sa tamang panahon bago sabihin sa inyong lahat. Sa totoo lang, ngayong gabi balak ko siyang iuwi sa mansyon at ipakilala sa ating pamilya. Kaya sinasabi mo, nakialam ako ng hindi kailangan? Anong ibig mong sabihin? Sinabi mo ba sa pamilya? Alam na ba ni tatay at lolo? Alam na ba? Natuwa ako ng sobra at nakapagbitaw ng salita. Ang lolo mo baka pumunta rito sa lalong madaling panahon. Humanda ka na. Ha? Buntis si Ruoro. Dapat balanse ang kanyang pagkain. Ako mismo ang magluluto para sa kanya. Opo, madam. Shuelo, itinago mo ang aking apo sa tuhod at manugang na babae sa akin. Ano ang kahulugan nito? Hindi kita pinalaki para maging isang walang kwentang tao. Akala mo ba matanda na ako para hindi na makaugoy ng baston? Lolo, huwag kang magalit. Balak ko ngayong araw na iuwi siya para sa hapunan. Sige, Totoo naman. Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Hindi ko intensyong itago ito. Mas mabuti sabihin mo ang totoo. Ruro, huwag kang kabahan. Ang mabuhay kasama ang pamilya Lu ay simple. Kontrolin mo lang si Xiaoye at sino mang mga has na guluhin ka ay magsisisi. Madam Yang Master, bumalik na kayo. Ito siguro si Miss Gu. Kumusta? Ako ang mayordomo ng pamilya Lu Joufu. Ikinagagalak kitang makilala, Butler Zhou. Sige, pumasok na tayo. Pinsan, sa wakas nakabalik ka na. Hoy sis, ako si Luke Chen. Ikinagagalak kitang makilala. Ikaw na naman?
Walang hapunan sa bahay? Pumunta ako para makita si Lolo. Bro, ang kuripot mo. Gusto ko lang makilala ang bagong ate natin. Sobrang overprotective mo naman. Sabihin ko sa'yo, madali akong magtanim ng galit. Tingnan mo kung sino ang bumalik. Sa wakas na alala mong umuwi. Hindi ka na gumugugol ng oras kay tatay. Ruo, ito ang tatay ko. Tay, ito si Ruo. Ikinagagalak ko kayong makilala po. Mabuti. Maha, mula ngayon gawin mong bahay mo ito. Hindi na kailangang maging formal, tratuhin mo kami bilang pamilya. Simula ngayon, pamilya na tayo rito. Pupunta muna kami makipagkita kay Lolo. Sige, tuloy. Lolo. Mahal ka talaga ni Lolo, huwag kang kabahan. Dalhin mo ang asawa mo rito. Huwag mo siyang hayaang mapagod. Roro, dahil ikaw ang nobya ni Ye, dapat tawagin mo rin akong Lolo. Kumusta, Lolo? Mahusay. Roro, sabihin mo sa akin ang tungkol sa iyong pamilya. Alam ba nila si Ye? Lolo. Roro, tandaan mo ito. Ang lugar na ito ay palaging magiging iyong tahanan. Bumalik ka kahit kailan. Kung kailanman makaranas ng problema sa labas, bumalik ka lang at sabihin mo sa akin ang lahat. Gagawin ko ayusin ang lahat. Salamat, Lolo. Sige, gabi na. Kain na tayo. Lolo. Kanina, base sa reaksyon mo, ang sitwasyon ng pamilya ni Ruo ay tila kaduda-duda. Oo. Grabe ang trato ng mga magulang niya sa kanya. Mas pinapaboran nila ang lalaki kaysa babae. Kamakailan, sinubukan nila siyang ibenta ng 100k yuan para pakasalan ang isang matandang lalaki. Ang kasuklam-suklam. Anong klaseng mga magulang sa panahon ngayon ay mas pinahahalagahan pa ang mga lalaki? Kaya ngayon ay tuluyan ng putol ang ugnayan ni Ruo sa kanila, talaga? Oo, inilipat na niya ang kanyang rehistro ng sambahayan. Pero natatakot ako. Kapag nalaman ng mga magulang niya ang totoo kong pagkakakilanlan, baka guluhin nila siya ulit. Dahil tinanggihan nila si Ruo simula ngayon, hindi na sila karapat-dapat na makita siya. Hindi sila karapat-dapat na maging pamilya. Ang pamilya Gu dapat mong bantayan ng mabuti. Naiintindihan ko. Huwag mo akong hamakin. Kaya kong magbago para sa ikabubuti. Huwag mo akong hamakin. Kaya kong magbago para sa ikabubuti. Huwag mo akong hamakin. Kaya kong magbago para sa ikabubuti. Ginoo, tapos ka nang magsalita? Oo, paano? Ang pagtulog mo? Gusto kong malaman ang paninindigan ni Lolo. Ang mga magulang ko at ang kapatid kong lalaki ay tinalikuran ako. Mag-isa na lang ako ngayon. Papayag kaya ang pamilya mo? Sa atin? Bakit ganyan ang iisipin mo? Hindi ba't ang mga mayayamang pamilya ay inaasahan na ang kanilang mga tagapagmana ay magpapakasal sa kauri? Ganyan sa mga nobela. Hindi kita matutulungan sa layunin mo. At baka maging pabigat pa ako. Huwag mong isipin yan. Ikaw ay pambihira at walang katulad. At saka mahal ka ng pamilya ko. Makatitiyak ka. Talaga? Ruo, pasensya na pagkatapos ng check-up pwede tayong kumain ng kahit ano. Tito, hindi na ako bata. Hindi mo na kailangan alagaan ako. Maayos naman ako. Medyo gutom lang, tara na. Sige. Mr. Lu, tulad ng nakikita mo, ito ang puso, ito ang mga talukap, ito ang utak. Ano ang problema? Maayos ba ang sanggol ko? Anong nangyayari? Sandali, hayaan mong muling suriin ko. Mukhang dalawa yolk sacs. Maaari nating kumpirmahin ito ay kambal. Tito, dalawa. Magkakaroon tayo ng dalawang sanggol. Ruo.
Salamat. Siya nga pala, naalala ko lang. Binanggit ni Lolo na dadalo tayo sa birthday banquet ni Mr. Lee, sabay tayong pumunta para pumili ng regalo para sa kanya. Kaya, pwede ba akong sumama? Talagang, ikaw si Mrs. Lu, walang sino man sa mundong ito ang mas kwalipikado kaysa sa iyo. Si Lucia ay nag-blacklist sa akin, tinanggihan ako. Lahat dahil sa babaeng ito. Guroro, babayaran mo ito. Pasok! Master Lee, narinig ni Lolo na bumalik ka, inutusan niya akong bumisita. Siye, maupo ka. Binibini? Ano pangalan mo? Ilang taon ka na? Ako si Guroro, 19 na taon. Kung buhay pa si Sinner, kasing edad niya siya siguro. Kaya siya, Master Lee, patawarin mo ako. Pinaalala mo sa akin ang isang tao. kailangan na naming umalis ngayon. Pasensya na sa pagmamadali. Siyempre. Sinner, ikaw ba yan? Chinwoo. President Lee. Alamin kung sino ang babaeng yon kasama ni Gusie. Kunin ang lahat ng detalye, palihim at itago ito. Oh. Manong Lu, magandang balita. Narinig ko ang anak mong si Xie may nobya na ba ngayon? Oo. Paano sila nagkakilala? Ang eksaktong detalye, bilang isang nakatatanda, hindi ko lugar na mangyalam. Pero si Ruruo ngayon ay buntis kay Xiaoyi. Magiging lolo na ako. Ano? Paano nangahas ang pamilya mo maging ganyan ka walang ingat? Paano mo hinayaan na mabuntis siya? Hindi mo ba alam na siya ay 19 pa lang ngayon? Sa pagkakaalam ko, ang babae ay 19 pa lang, pero binuntis mo siya. Kailangan kong tanungin. Ang intensyon ni Xie, ano ang tingin mo sa kanya? Isang kasangkapan sa pag-aanak? Hindi, imposible iyan. Mahal na mahal ni Xiaoyi si Ruruo. Manong Lee, talaga bang nag-aalala ka kay Ruruo? Siya ang manugang ko, wala itong kinalaman sa iyo. Maari bang Lanji, buhay ang ating anak. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, protektahan ko siya ng maayos. Lolo, naalala ko nung sa usapan natin sa telepono. Sabi mong gusto mong magpakasal tayo agad. May nangyari ba? Sa totoo lang, hindi ako sigurado. Ang tatay mo, ang suwail na anak na yan, ayaw sabihin sa akin ang kahit ano. Pero pagkatapos niyang bumalik mula sa birthday banquet ng pamilya Lee sa Kabisera, parang may iniisip siya. Parang siya at ang ilang prominenteng pamilya sa Kabisera ay inaalam ang background ni Ruo. Tingnan mo. Pamilya Chin, Pamilya Song, Pamilya Zhao, Pamilya Lee. Hindi ko maintindihan kung bakit lahat sila ay nag-iimbestiga kay Ruo. Alam ko ang sitwasyon. Aalamin ko yan. Hayaan mo nang tumira si Ruo sa lumang mansyon. Mas ligtas doon. Sige, naintindihan. Ruo, protektahan kita kahit anong mangyari. Kaya manatili kang mabait at inosente. Walang alalahanin. Maganda ito. Mabuti ito. Shock, hindi mo ba naramdaman na yung dalawang iyon ay nanonood sa atin? Hindi sa tingin ko, imahinasyon mo lang yan. Talaga?
Xiao. Bigla akong nakaramdam ng kaunting hindi maayos. Bumalik na tayo ng mabilis. Sanang hindi maganda, dadaling kita sa ospital. Tumingin ka sa likod mo. Sino kayo? Nandito kami para imbitahan si Miss Gu na maging panauhin namin. Umalis ka sa daan kung gusto mo ng maganda para sa'yo. Takbo, Roro. Huwag mo akong alalahanin. Xiao. Takbo. Rooro. Rooro. Okay ka lang? Gino! Okay ka ba? Mr. Lu. Ikulong sila. Ihahatid ko muna si Roro sa bahay. Tara na. Roro, aalis na tayo. Ayos lang ako, Roro. Mauna ka na. Mr. Lu, dalawang taga-tabloid lang kami. Kumuha lang kami ng litrato ni Miss Gu, ang iyong kasintahan. Ilang kuha lang. Bakit mo kami dinala rito? Ano ito? Paparazzi. Sigurado ka? Yan talaga kami. Mas mabuting sabihin mo sa amin lahat ng alam mo. Baka palayain ka ni Mr. Lu. Kung hindi ka alis. Madaling magpawala si Mr. Lu ng mga tao. Walang nagpadala sa amin. Gawin mo ang gusto mo. Walang halaga ang buhay ko. Hoy! Patayin silang lahat, hiwain sila ng pira-piraso, at ipakain sa mga pating. Opo, Mr. Lu. Sandali, wag mo akong patayin. Magsasalita ako. Manahimik ka. Mr. Lu, nagtatrabaho kami para sa Second Miss Lee. Si Second Miss, pinapunta kami para imbitahan si Guru Oruo sa tirahan ng mga Lee. Iyan lang ang alam ko. Pakiusap, palayain mo ako. Second Miss, bakit gusto niya si Roro? Hindi ko alam. Tio, busy ka ba? Roro? Ano yon? Ako, pwede ba kitang kausapin? Sige. Sino yung dalawang lalaki kanina? Sino sila? Bakit nila ako sinusundan? Huwag kang mag-alala, Roro. Nandito ako. Wala kang panganib. Pero tungkol dito, iniimbestigahan ko rin ito. Kapag may resulta na, sasabihin ko sa'yo agad, okay? Sige. Buti kang bata. Miss Air, isang taong kasing busy mo. Paano ka nagkaroon ng oras para tawagan ako? Young Master Lu, malapit mo ng pamunuan ang pamilya Lu. Kahit busy ako, kailangan ko pa ring panatilihin ang aking relasyon kay CEO Lu, di ba? Sa una gusto kitang pakasalan. Sayang lang at walang magandang mata si Young Master Lu. Ang karisma ni Miss Air ay walang kapantay. Ako lang naman ay hindi karapat-dapat. Lucie, ikaw lang ang nangangahas na kausapin ako ng ganyan. Ikaw lang ang nangahas na tanggihan ang alok ko sa kasal. Ayoko lang pakasalan ang taong hindi ko gusto. Sana maintindihan ni Miss Air. Sige, wag na nating pag-usapan yon. Tinatawagan kita ngayon para imbitahan ka sa ang charity gala na ako ang host. Narinig ko may bago ka kasintahan at dinala mo na siya sa lumang mansyon ng pamilya Lu. Hindi ba dapat mo rin siyang ilabas para makilala ang mga tao mula sa ibang pamilya? Kaunting tingin lang. Tatanungin ko siya, pero kung ayaw niya, hindi ko siya pipilitin. Siyempre. Gayon pa man, kung siya ay magiging ang binibining may bahay ng pamilya Lu, ang mga ganitong okasyon ay kailangang dumalo. Kumusta? Shenyan, tulungan mo akong kontakin ng assistant ni Assistant Lee. Gusto ko siyang makilala. Oo, si Yolu.
Pasok. Ginoong Lu, nakipag-ugnayan na ako sa assistant ni Ginoong Lee pero nasa ibang bansa siya nag-aasikaso ng mga gawain ng kumpanya. Walang oras para makipagkita sa iyo. Mukhang hindi tayo makikipagkita kay Ginoong Lee bago ang piging pangkawang gawa. Isang tabi muna natin ito. Ito ang... Hanapan mo ako ng angkop na lugar para sa panunuyo. May plano ako dito. Gawin mo ito ayon dito. Siguraduhing dekorasyonan ito ng romantiko. Ginoong Lu, balak mo bang mag-alok ng kasal kay Gokgu? Panatilihin itong kumpidensyal. Opo, Ginoo. Tito, dalo ka ba sa piging pangkawang gawa na iyon sa lalong madaling panahon? Oo, ako nga. Bakit? Gusto kong itanong kung ano ang susuotin mo. Dapat ba akong maghanda ng damit mo? Ang damit ko? Gusto mong sumama sa akin? Si Liu Xingcheng ay naroroon sa piging, kaya tito, isama mo ako? Gusto mo si Liu Xingcheng? Oo, napanood ko na lahat ng mga TV drama niya. At saka, sobrang gwapo niya. Ganyan siya kagwapo? Pero tito, ikaw ang pinakagwapong lalaki na kilala ko. Tagahanga lang ako. Hindi ko pa siya nakilala ng personal. Pakiusap? Sige, isasama kita. Tito! Pabayaan na kitang magtrabaho ngayon. Jing, Lee ang taong hinihintay mo ay dumating na. Talaga? Nasaan siya ngayon? Kasama niya si Presidenteng Lu sa pribadong silid pahingahan na nakalaan para sa pamilya Lu. VIP lounge? Tungkol sa mga bagay sa silid pahingahan. Makasisiguro ka na gawa ko na ang lahat ng paghahanda. Sige. Pangulong Lu, walang mapanganib na bagay. Sigurado ka ba? Ano ang hinahanap mo? Wala lang, Tarana. Ito ba ay may kaugnayan sa mga taong sumunod sa akin sa mall noong nakaraan? Huwag mong sabing pinag-uusapan na naman ako? Hindi, huwag mo nang masyadong isipin. Magpahinga muna tayo, mamaya ay pupunta tayo. Manood ng palabas ng magkasama. Magtatanghal ba si Liu Xingchen? Siya, nagsiselos ka ba? Bakit mo siya tinitingnan? Hindi ba sinabi mong hindi siya kasing gwapo ko? Panoorin mong mabuti. Siya, ikaw ang pinakagwapo at ikaw ang pinakagusto ko. Ginoong Lee. Dumating si Guroro sa charity gala. Ngunit gumawa ng mga kaayusan si Presidenteng Lu. Ngayon ang ikalawang binibini, hindi makalapit kay Guroro. Patuloy na bantayan siya at protektahan ang batang iyon sa lahat ng paraan. Kahit anong sakripisyo ang kailangan tiyakin ng kanyang kaligtasan. Siya. Baka hindi anak mo. Kung siya man o hindi siya ay isang inosenteng bata na hindi dapat masangkot dito. Naiintindihan. Sige, nakuha ko. Ruo, kailangan kong lumabas saglit. Maghintay ka rito para sa akin, huwag kang gumala. Sige, dito lang ako. Bumalik ka agad, ha? Sige. Sino ka? Paano ka nakapasok? Ikaw siguro, Ro. Ganyan mo ba ginagamit ang iyong parang soro na alindog para makuha si Mr. Lu? Magpakita ka ng respeto. Hindi kami ni Mr. Lu ang iniisip mo. Walang anuman sa amin. Tumahimik ka? Kung hindi dahil sa'yo, ako sana ang nakatayo sa tabi ni Mr. Lu. Inagaw mo ang pagkakataon ko. Sana ay napangasawa ko ang pamilya Lu. Tiyak na may hindi pagkakaunawaan. Ito ay kasalanan mo lahat. Dahil sa'yo, hindi niya ako napansin. Dapat ako ay sikat, isang maningning na bituin. Sinira mo ang lahat. Wawasakin kita, magbabayad ka para dito.
Lucy, iligtas mo ako! Gururo, papatayin kita. Tito Suching Shue, ano ang nangyari sa lounge? Ano ang nangyayari? Sino ang gustong saktan ako? Ano? Paano nangyari yun, Tito? Hindi ako ang kanilang tunay na anak. Maaring nagkakamali ka. Hinala lang yan. Kaya hindi ko sinabi sa'yo kanina. Baka hindi totoo. Ruoro, okay ka lang? Ako? Akala ko. Nang marinig ko. Hindi ako ang kanilang tunay na anak na babae. Masasaktan ako. Pero ngayon, parang nararamdaman ko isang pakiramdam ng kaluwagan. Dati, akala ko hinahamak nila ako. Kinamumuhian ako dahil babae ako. Pero ngayong hindi ako ang kanilang tunay na anak, lahat ay sa wakas nagkakaroon ng kahulugan. Miss Er, nandito na ang resulta. Walang biolohikal na ugnayan. Paano nangyari ito? Miss Er ang proseso ng aming pagsusuri. Ay mahigpit. Tumpak ang resulta. Miss Air, kakacheck ko lang. Meron pang ibang babae sa silid noong oras na iyon. Nagngangalang Suching Shue. Suching Shue. Dalhin siya sa akin. Subukan siyang muli. Oh. Ito ang pangalawang binibini. Pagbati pangalawang binibini, ako si Suching Shue. Itong si Suching Shue ay mukhang medyo katulad ni Guru Ruo. Malapit din ang edad nila. Gawin ang pagsusuri. Oh. Miss Sue. Kailangan namin isang sample ng dugo para sa pagsusuri. Bakit dugo ko? Maiintindihan mo kapag nakuha na natin ang resulta, makatitiyak ka hindi ka nito sasaktan. Kung makikipagtulungan ako, pangalawang binibini, baka paboran ako. Sa kanyang suporta, makakabangon akong muli. Makuha muli ang aking posisyon. Sige. Pamilya Lee, pinakamayaman sa lungsod, baka natagpuan ng nawawalang anak na babae. Mabait ang pinakamatandang binatang Lee. Napakaswerte ni Suching Shue na magkaroon ng ganyang ama. Ruoro, ano ang nakakuha ng iyong atensyon? Ang lalim ng iniisip mo. She, tingnan mo. Sabi dito si Suching Shue ay ang anak na babae ng pamilya Lee na matagal nang nawawala. Ayon sa trending na balita, kinumpirma ito ng pangalawang binibining Lee. Totoo ba ito? Nasa ibang bansa pa si Patriarch Lee. Hindi maaaring ang pangalawang binibini ang mag-claim ng kanyang anak. Ano? Wala na. Siya nga pala, hindi mo ba nabanggit na hindi ka pa nakakasubok ng pagkaing Pranses? Nag-book ako ng lugar. Tara ngayong gabi. Ikaw ang pinakamahusay, She. Tara na. Ruo-ruo, tingnan mo. May gusto ka bang kainin na espesipiko? Binibini, kailangan mong umalis. CEO Lu at ang Young Madam mas gustong magkaroon ng pribasya habang kumakain sila. Alam mo ba kung sino ako? Paano mo ako haharangin? Mabilis siyang nag-a-adapt sa role niya. Guru Ruo, huwag kang masyadong mayabang. Ako ang tagapagmana ng pamilya Lee. Ikaw ay isang pangkaraniwang babae. Paano ka makakapantay sa akin? Ang uwak ay uwak pa rin. Tigilan mo ang pangarap na maging phoenix. Hindi mo yan karapat-dapat. Ano ang sinabi mo? CEO Lu. Tanging ang mga formal na kinikilala ang tunay na tagapagmana ng pamilya Lee. Hindi mo pa nakuha ang status na yan. Tigilan mo ang paggawa ng eksena dito. Kung hindi, kailangan kong makialam. Ruo, tara na. Tita. Ano ang problema, Chiner? Siguro Oro ay masyadong mayabang. Siya ay pangkaraniwan lamang. Paano siya makakapantay kay CEO Lu?
Sinner, huwag isipin na ang pagiging anak ng pamilya Lee ay nagbibigay sa iyo ng lisensya upang sumalungat kay Lucie. Kahit ikaw ay hindi naglalakas loob, nagalitin siya ng basta-basta. Kung gusto mong masiguro ang iyong lugar sa pamilya Lee, mas mabuting sumunod ng masunurin, kung hindi, ang mga kahihinatnan ay lampas sa iyong kontrol. Naintindihan. Susundin ko ang iyong mga tagubilin ng walang pagtatanong. Mabuti. Ang cute ng maliit na damit na ito. Talagang cute. Iniisip ko kung ano ang itsura ng sanggol kapag suot ito. Ikaw at si Mr. Lu ay parehong maganda. Siguradong maganda rin ang sanggol. Bagay sa kahit ano. Ate! Ate? Ate? Anong ginagawa mo dito, ate? Hinahanap ka ng pamilya kahit saan. Alam mo ba kung gaano kami nag-alala? Umuwi ka na. Hindi nagalit si mama. Naiintindihan na niya ngayon na siya ay masyadong strikto sa'yo dati. Gagawin naming mas mabuti simula ngayon, pangako ko. Sumama ka na sa akin. Anong... Lumayo ka. Guruo-ruo, ilang buwan mo na kaming iniiwasan. Galit ka pa rin sa mga magulang natin? Sobrang nag-aalala sila tungkol sa'yo. Kami lang ay walang impormasyon ng iyong kontak. Kahit sino pang pakasalan mo, Laging kailangan mo. ng pamilya sa tabi mo. Sige. Dahil nagkita tayo ngayon, sumama ka sa akin para kumuha ng paternity test. Ano? Sabi ko kumuha tayo ng DNA test. Paternity test? Magkapatid tayo sa dugo. Bakit kailangan i-test? Nakikinig ka ba sa mga chismis na walang basehan? Ang tanging kondisyon ko ay ito. Kunin mo ang test kasama ko ngayon o itigil mo na ang pagsunod sa akin magpakailanman. Tara na. Teka lang, DNA test lang naman, gagawin ko. Ate, hindi guro-ruo. Kahit na mali ang mga magulang natin, pinalaki ka nila sa mga taong ito, hindi mo dapat tratuhin sila ng ganito. Guru Orwo. Sige, salamat. Tingnan mong mabuti, wala akong dugong koneksyon sa inyong lahat. Ang mga bagay ng pamilya mo ay hindi dapat ako sangkot, tama ba? Peke ito. Paano tayo hindi maaaring maging magkadugo na magkapatid? Ang pamilya Lu ang gumawa nito para pigilan kang bumalik. Sinusubukan nila na paghiwalayin tayo. Ang pekeng ulat na ito ay gawa nila. Ang mga Lu ay minamanipula ka. Nakikita ka lang nila bilang basura na maaaring itapon. Makinig kang mabuti. Kung maglakas loob kang lumapit kay Ruo-Ruo muli, sumusumpa ako ang buong pamilya mo ang magbabayad. Bakit ka nandito? Umuwi na tayo. Anong problema, Roro? Pagod. Ngayon ay sigurado na ako. Sila talaga hindi ang pamilya ko. Akala ko dati ito ay dahil babae ako. Nakinamumuhian ako ng mga magulang natin. Pero ngayon naiintindihan ko na ang tunay na dahilan. Kakaiba, hindi ito masakit kasing laki ng naisip ko. Mula ngayon ako ay tapos na sa kanila. Mabubuhay tayo ng ating pinakamabuting buhay ngayon. Sige. Huwag mag-aksaya ng luha sa mga taong hindi karapat-dapat. Simula ngayon ako at ang mga sanggol ay palaging nandito. Hoy, Shea, nasaan ka? Hindi kita makita kahit saan. Ruo, tumingin ka ng diretso. May spiral staircase. Umakyat ka at makikita mo ako. Maghihintay ako dito. Sige. Bakit hindi mo ito mahanap? Matalino ako. Oo nga pala, mahal. Hiniling mo sa akin na pumunta para sa isang mahalagang bagay. Ano ito? Sumama ka sa akin. Ruo-ruo.
Kahit na tayo ay hindi nagkakilala ng matagal, pero hindi ko naramdaman ang ganitong init sa loob ng 30 taon, nagdala ka ng sikat ng araw. Sa aking buhay, araw-araw ay inaasahan ko ang pag-uwi, inaabangan ng iyong mga sorpresa. Ay nagpapakulay ng buhay. Ang pagkikita natin ay tadhana, hindi ko mabigay sa iyo ang mundo. Ngunit maaari kong ibigay sa iyo ang aking buong mundo. Pakasalan mo ako pakiusap? Gururo. Mahal kita. Pakakasalan mo ba ako? Lucio, gusto kong ibahagi ang aking mundo sa iyo. Lucio, salamat sa pagbibigay sa ating anak ng kumpletong pamilya. Ngayong nag-propose ka, walang atrasan. Mananatili ako sa iyo. Parang pandikit. Lucie, mahusay ka. Nanligaw ka na ba kay Shiner? Lanji. Ang anak nating babae ay maayos na ang pamumuhay ngayon. Sayang hindi ko siya madadala pabalik para opisyal na kilalanin. Master Lee, nagulat ang ospital na ang master ay may malubhang sakit. Ano? May balita ba? Uminom siya ng gamot. At nagpapahinga na ngayon. Lumalala ang kanyang kondisyon. Mangyaring maghanda ka at ang ikalawang binibini. Para sa pinakamasama. Naiintindihan. Kuya, si Shiner ay kasama ko. Alam kong abala ka mula nang umuwi ka. Hindi mo pa siya nakikilala? Aayusin ko ba ang isang pagkikita? Kailan magiging maginhawa para sa'yo? Sino ang makikilala? Bakit ko gagawin? Yun, Faye. Ang iyong mga ambisyon ay halata. Ngunit ang pamamaraang ito ay kasuklam-suklam. Ang aking anak na babae ay namatay 19 na taon na ang nakalipas. Kuya, hindi mo siya makikita? Siya ay sabik na makilala ang kanyang ama. Siya ay umaasa sa akin at hindi ako iiwan. Kung hindi ipapadala ko na sana siya sa'yo na. Sinabi ko ang aking anak na babae ay patay na. Sige. Kung hindi siya ang iyong anak, tatapusin ko siya. Leon Faye, kailan ka naging gayong baliw? Bakit galit na galit ka? Pinag-uusapan lang isang tauhan na maaaring itapon. Leon Faye, siya ay inosente. Bakit sasaktan siya? Iminumungkahi ko lamang na pag-usapan natin ang mga bagay-bagay. Dahil sa sakit ni tatay, kailangan nating magplano ng maaga. Sumasang-ayon, bilang tagapagmana ng pamilyang Lee at kahalili ng negosyo, kung tatanggihan mo, kikilos ako ng mag-isa. Nakakaawa naman si Shiner. Sige, sasama ako sa iyo. So ikaw ang mag-ayos. Ngayong gabi ilabas natin lahat ng mga katulong. Tatay, anong nangyari? Liyunting magiging bisita ako ngayong gabi. Darating si Master Lee, hindi ba tayo kailangan mo munang umiwas? Hindi, pumunta sila ngayon ay para pag-usapan ang kasal ni Nashe at Ruo. Si Little Knight ay ikinasal kay Big Sun. Anong mahalaga? Maaaring ito ay may kinalaman sa kung bago gumawa ng paternity test, siya ay hindi sa pamilyang Lee ang nawawalang anak na babae. Kung ito ay aking anak na babae. Pumunta ako ngayon marahil dapat mong hulaan. Sige, linawin natin ito, Liz, ang anak na babae ng pagkilala. Sa totoo lang, ginawa ko ito para protektahan si Ruoro, Bureau ng Paggawa. Ako ang Ruo biolohikal na ama, pumunta ngayon. Ako ang ama ni Roro pagkakakilanlan para makita ka. Ang proposal ni Knight kay Ruoro, alam ko na. Kung gusto mong ilagay siya sa inyong pamilyang Lu, tama ba? Dapat dumaan sa aking pahintulot. Oldly, mas mabuting sabihin ng diretso maupo ka. Mabuti. Dahil sinabi mo yan, pagkatapos ay sasabihin ko ang aking mga kondisyon. Kung ikakasal ka sa inyong pamilyang Lu, gusto ko ang grupo ninyong Lu 10% ng mga bahagi. Kay Ruoro.
Sa tingin mo ba ayos lang? Oo. Inilagay ko ang grupo ng Lu bahagi na 15% kay Ruo garantiya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay pagkain at damit. Kahit na ikaw ay pamilyang Lu tagapagmana ang mga bahagi ng 15% na ito kung ililipat sa kung kaya pagkatapos nito kapag kayo'y naghiwalay. Baka mawala sa iyo kontrol ng grupo ng Lulusye. Mamaya maaari kang nasa kanyang kamay na. Walang problema ano ang isang bahagi lamang sa akin dito. Kapag lamang ay ang pinakamahalaga. Sa puso ko, si Ruo lang ang may tunay na halaga. Ang aking sariling anak halos hindi ko siya inalagaan. Bago siya umalis ng ating tahanan. Ito ay regalo sa kasal para sa inyong dalawa. Pakiusap, iabot ito kay Ruro. Ito ay pag-aari ng kanyang ina. Pag-aari niya yon. Master Lee, kung kailangan mo ang aking tulong, tawagan mo ako kahit kailan. Gagawin ko ang lahat. Gusto ko siyang makita. Hindi pa tamang panahon para sa pagkikita. Sumasang-ayon ka naman? Isang sulyap lang ang gusto ko o kahit na marinig ang kanyang boses. Kung alam ni Roro, naniniwala ako. Sasang-ayon siya. Ginoo, may mga kagyat na bagay ba ang nagpaalis sa'yo nang hindi ako ginising? Bakit tahimik ka siya? Mahirap bang magsalita ngayon? Pagod lang. Gutom ka ba? Maayos ba ang mga sanggol? May sumipa ng malakas. Dito mismo, isang biglaan at malakas na sipa. Masakit ba? Okay ka lang? Tatandaan ko ito. Kapag ipinanganak na sila, papaluin sila. Pero hindi ako maaaring magalit ng matagal. Ayos lang ako, hindi naman masakit. Huwag mo silang paluin. Sige, gaya ng gusto mo. Sige, tawag mo. Ano, pagod ka? Bumalik ka na lang sa pagtulog, huwag kang maghintay. Paalam. Ruo. Alam ba niya hindi siya tunay na anak ng pamilya Gu? Ruo. Alam na niya. Binanggit ba niya gusto niyang hanapin ang kanyang tunay na mga magulang? Tinanong ko si Ruo tungkol sa kanyang damdamin sa tunay niyang mga magulang. Natatakot siya. Natatakot siya na iniwan nila siya dahil ayaw nila sa kanya. Master Lee. Akshaw, tawagan mo na ang doktor. Bilisan mo. Hindi. Nasa bulsa ko ang gamot. Ayos lang. Lumang problema. Nag-overtime ka ba kamakailan? Alagaan mo ang iyong kalusugan. Huwag kang mag-alala. Lolo mag-iingat. Ako. Master Lee. Alagaan mo ang iyong sarili. Madaling umiyak si Ruo. At may malambot na puso. Mas aalagaan ko ang aking sarili. Kapag tama na ang panahon, sasabihin ko kay Ruo ang totoo. Hanggang doon alagaan mo siya para sa akin. Gagawin ko. Sige. Mga pangunahing balita ngayon, CEO ng Dragon Rice Group, Lucie, ay gumawa ng isang mataas na profile na anunsyo na legal na pakasalan si Guroro. Ang hakbang na ito Ay nagdulot ng mainit na talakayan. Guroro. Paano mong maglakas loob isang gold digger na tulad mo makipagkompetensya sa akin? Subukan mo pang nakawin si Lucie mula sa akin? Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Pumasok ka. Tita, kailangan kong humingi ng pabor. Pwede ba? Ano iyon? Tulungan mo akong turuan ng leksyon ng isang tao na walang respeto sa akin. Sino? Guroro. Si Kuya ay malamig kay Suching Shue pero lumalapit sa pamilya Lu. Ito ang ating pagkakataon upang subukan ang kanyang paninindigan tungkol kay Suching Shue at kay Guroro. Sige, tutulungan kita. Salamat, tita. Sino ka?
Hoy! Roro, Ano ang gusto mo? May nagbayad sa amin para alisin ka. Ginagawa lang namin ang trabaho namin. Huwag mo kaming sisihin. Tama na ang usapan pare, tapusin na natin ito. Tito, nandito ka na. Roro. Pasensya na. Hindi ka dapat nabuli. Ayos lang ako. Ayos din ang bata. Kumusta si Roro? Master Lee. Hindi siya nasaktan. Medyo na-shock lang. Kailangan niya ng pahinga. Buti naman ligtas siya. Pabaya ko ito. Hayaan na may napansin si Yunfei na mali. Tungkol sa pagkatao ni Su Qingshui, may mga hinala. Nag-report na ang mga tauhan ko. Lahat ng ito, ginamit niya ang pagkatao ni Su Qingshui upang ayusin ito. Kaya iisa lang ang layunin. Subukan ako. Protektahan si Su Qingshui o protektahan si Ruoro. Ano ang susunod? Ang plano mo, Master Lee? Dahil hindi natin ito maitatago, ang pagkatao ni Ruruo isa sa publiko natin. Ipapakilala natin si Ruruo sa publiko. Bumalik ka. May nangyari ba? May problema ba? Mukhang iritado ka. Roro, may sasabihin ako sa'yo. Ikaw ang tunay na tagapagmana ng pamilya Lee. Ano? Ang nawawalang tagapagmana ng pamilya Lee. Hindi ba si Su Qingshui iyon? Pansamantalang kaayusan lang yon. Matindi ang hidwaan sa loob ng pamilya Lee. Gustong protektahan ka ni Master Lee kaya ginamit niya si Su Qingshui bilang panlansi. Pero hindi namin inaasahan na lalabanan ka niya. Dahil malubha ang sakit ni Patriarch Lee, maaaring wala na siyang maraming oras, kaya gusto kanyang kilalanin ngayon. Gusto mo bang makipagkita sa iyong ama at lolo? Oo. Ruoro. Pasensya na. Kinakabahan lang ako. Okay lang, nandito ako para sa'yo. Ginoo. Nasaktan ka ba man? Oh, hindi. Okay lang ako. Pasensya na. Masyado akong nagmadali. Huwag kang mag-alala. Ginoong Lee. Tuloy po kayo. Ginoong Lee. Sinner. Anak. Ruro, pwede bang tawagin kita ng ganyan?
Tatay, Oo. Ruo-ruo. Ihahatid ka ni tatay pa uwi. Pasok, mag-usap tayo sa loob. Tumigil na ang pagtibok ng puso ng amo. Ginagamot na siya ng mga doktor. Ano? Ruo, gusto mo bang makita si Lolo? Ito na baka ang huling pagkakataon natin. Master Lee ang pumunta roon ngayon ay maaaring mapanganib. Sasama ako sa iyo. Ruoro. Gusto ko ring makita si Lolo. Sasama ako sa iyo. Sige, sundan mo ako. Gising na ang amo. Pero sabi ng doktor, Kaunti na lang ang oras niya. Naghahanap siya sa iyo ng madalian. Tay. Tay, pakiusap sabihin mo sa akin ang nasa isip mo. 20 taon na ang lumipas. Bitawan mo na. Tigilan mo na ang pagpapahirap sa sarili mo. Ang pamilya Lee ay sa iyo na ngayon. Tay, makatitiyak ka mananatiling matatag ang pamilya. Sapat na ang pagbitaw. Bababalik na ako kay Chiner ngayon. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, aako ako sa kanya. Tay, Chiner! buhay pa si Shiner, hindi siya namatay. Chiner. Buksan mo ang iyong mga mata at makita si Shiner. Lolo! Ako ang iyong apo. Gumising ka, Chiner. Chiner, talagang bumalik ka na. Lolo, huwag kang umalis. Tay, Lolo, manatili ka sa akin. Lolo, kakakita ko lang sa'yo. tatay. Tumingin ka sa akin. Siya, ihatid mo muna si Ruro para magpahinga. Lolo, gising na po. Shie, sabihin mo sa akin, lahat ba ito totoo talaga? Ruo. Totoo iyon. Kung gayon, talaga bang iniwan na tayo ni Lolo? Ang buhay at kamatayan ay natural para sa lahat. Walang makakapagbago nito. Tatay, huli na ako. Kuya, ikaw ang huling nakakita kay tatay. Sabihin mo sa amin ang huling sinabi niya. Kung may footage, ipakita mo sa akin. Bago pumanaw, ipinagkatiwala sa akin ni tatay ang angkan ng Lee. Sa'yo? Imposible. Hinihiling ko na makita ang footage. Walang footage? Kung gayon, hindi ako maniniwala. Maniwala ka o huwag. Ako ang hahawak ng tungkuling ito para sa angkan ng Lee. Kuya, masyado pang maaga para sa mga ganyang pahayag. Ikaw ba ay karapat-dapat mamuno? Sa tingin ko, higit pa sa kapangyarihan. Ang mahalaga sa iyo ang iyong anak na babae. Hindi gugustuhin ni Ching Xue ang alitan na ito. Ikaw, hindi mo hahayaan siya ay masaktan. Ikaw, hindi mo hahayaan ang sarili mong anak masaktan, di ba? Nilalapit mo si Su Qingxue. Para sa layuning ito, gusto mong gamitin si Su Qingxue para takutin ako. Yunfei, ang ambisyon ay hindi masama. Ngunit ang iyong mga pamamaraan ay masyadong walang ingat at sukdulan. Noong una, sinabi ni tatay, angkop ka sa matataas na posisyon, ngunit hindi para maging tagapagmana ng pamilyang Lee. Kulang ka sa pagpipigil sa sarili. Ang pamilyang Lee masisira dahil sa iyo. Patay na si tatay ngayon. Hindi mo siya magagamit laban sa akin. Gusto ko lang ang sagot mo ngayon. Hindi kita susuportahan at hindi ibibigay ang pamilyang Lee. Sige. Kaya ang ibig mong sabihin, lalabanan mo ako hanggang dulo?
Paalala ko lang sa'yo, hindi mo man lang maprotektahan ang kaligtasan ng sarili mong anak. Hinanap mo siya ng 20 taon. Wala ka bang pakialam sa kanya? Nasabi ko na. Si Su Qingshui ay hindi ko anak. Imposible, hindi nagsisinungaling ang DNA. Bawat resulta ng pagsusulit ay personal kong napatunayan. Baka gawa ito ni Guru Oro? Yunfei? Kung gusto mo ang pamilyang Li, hindi ako tututol. Ang ambisyon ay walang kinalaman sa kasarian. Ang pagkakaroon ng ambisyon ay hindi mali. Ngunit, hindi mo dapat gamitin si Shiner para takutin ako. Si Shiner ay anak ko at pamangkin mo. Paano mo siya masasaktan? Kaya, nagplano ka na mula pa sa simula. Hite! Hindi lang ikaw. Ang pamilyang Lu ay sangkot din. Ang pagpapakasal ni Lu Xie kay Guru Ruo, ikaw rin ang nag-ayos nito? Well, sa tingin mo ang balangkas na ito nagpapatatag sa iyong posisyon? Mukhang pinili mo ang landas na ito. Hinahangaan ko ang iyong kalmado, kapatid. Kalmado pa rin sa sitwasyong ito. Mayroon ka bang ibang nakatagong baraha? Siyempre meron. Siyempre meron. Ako to. Lu Xie, pumunta ka dito, ang tapang mo. Hindi ako makapaniwala na hindi ko alam na magkasabot kayo sa lahat ng panahon. Pero ngayon ang lugar na ito ay kontrolado ko na. Akala mo pa ba kaya mong ibalik ang sitwasyon? Ang mga tauhan mo? Ngayon, ang mga tauhan ko na lang ang natitira. Imposible, ikaw! Sa loob ng ilang buwan, nagtrabaho ako kasama si Mr. Lee para sirain ang iyong kapangyarihan. Miss Lee, sumuko ka na lang. Dalhin siya. Pakawalan mo ako. Palayain mo ako. Anong ginagawa mo? Kung hindi kita makukuha, sisirain kita. Takpin siya. Bitawan mo ako, pakawalan mo ako. She, okay ka lang? Huwag mo akong takutin ng ganyan, She. Ruoro, anong problema? She, masakit na masakit ang tiyan ko. Roro, huwag kang matakot, nandito ako. Tawagin ang doktor ngayon din. She. Huwag kang mamatay sa akin. Okay lang ako. Tiyaga lang.